sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Welcome po sa YouTube channel ng inyong si Papa Dudut. Ini-invite ko po kayong lahat na mag-share, like, and post your comments matapos po ninyong mapakinggan ang ating storya ngayong araw na ito. And aside from listening, pwede rin po kayong manood ng mga video vlogs natin para kayo po ay maaliw sa mga personal na mga pinagkakabalahan ng inyong Papa Dudut. Ang kwento natin ngayong araw ay pinadala ng kapuso natin na isang magiting na security guard. Nagpapatago po siya sa pangalang Nick. Bakit kaya nasabi ni Nick na mas kailangan ko palang mahalin muna ang sarili ko bago ako magmahal ng iba? Yan ang ating mapapakinggan exclusive dito po sa aking YouTube channel, dito lamang sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Ako po si Nick, isang security guard sa isang bangko dito sa Maynila. Hindi ko na lang po sasabihin kung saang bangko ako nagtatrabaho at baka may makakilala pa sa akin. Sa kasalukuyan ako po ay 35 years old na at binata pa rin. Hindi naman po sa pagyayabang, pero marami ang nagsasabi na may itsura daw po ako o sa madaling sabi ay gwapo. Matangkad, may katamtamang pangangatawan at maputi din naman. Madami din naman po ang nagpaparamdam sa akin na mga babae. Pero medyo pihikan kasi ako sa mga babae, kaya naman siguro umabot na ako sa edad na 35 ay binata pa rin ako at walang asawa. Lumaki ako sa probinsya, Papa Dudut, sa isang payak at simpleng pamilya. Nag-aaral ako noon ng pagkapulis pero hindi ako nakagraduate dahil namatay ang ama ko at ako na ang tumayong ama sa aming pamilya. Sa kasalukuyang panahon ay pinag-aaral ko ang dalawa ko pang nakakabatang kapatid. Nang lumuwas ako ng Maynila para magtrabaho, ay napakadaming babae po ang nagparamdam sa akin. Lalaki ako kaya minsan kahit na hindi ko naman gusto ay pinapatulang ko na rin, pero kapag nagsawa na ako ay iniiwan ko na. Hanggang isang araw habang naka-duty ako sa bangko ay nakita kong may bagong bukas na food cart sa tapat ng bangko na pinagtatrabahuhan ko. Isang milk tea house. Napansin ko kaagad ang napakagandang babae na nakatao sa milk tea. At aaminin ko po sa inyo Papa Dudut na nagandahan ako sa kanya at na-attract kaagad. Mukha siyang mainhin at mabait para sa akin. Aura pa lang ng pagkatao niya ay parang siya na yung hinahanap kong babae na pakakasalan ko at magiging ina ng mga magiging anak ko. To cut it short ay na love at first sight ako sa kanya. Kaya naman kahit na hindi naman ako mahilig sa mga milk tea ay nagpakitang gilas ako sa kanya. Nagkunwari akong bibili Papa Dudut para naman malapitan siya at makipagkilala na rin dahil magkatapat lang naman ang pwesto namin. Hindi nga ako nagkamali Papa Dudut. Lalo siyang maganda sa malapitan. Palangiti pa at feeling ko ay talagang mahal ko na siya. Hi miss, mas gaganda pala ang araw ko kasi araw-araw na kitang makikita mula doon sa pwesto ko.
Ang sabi ko sa babaeng bantay sa milk tea house. Sabay turo sa bangko na pinagtatrabahuhan ko. Agad namang kumaway ang iba ko pang mga katrabahong SG na napangakuan ko ng libreng milk tea. Siya daw si Macy. Nakipagkilala ako dahil sabi ko yung dating nakapwesto doon ay kaibigan ko din kahit na hindi naman. Para lang may dahilan ako na alamin ang pangalan niya at maging kaibigan ko na rin siya. Mula nga noon Papa Dudut ay palagi ko na siyang nilalapitan. Kinakausap at nagsimula na rin ako magtanong sa mga personal niyang buhay. Sana wala pa siyang boyfriend para maligawan ko na siya. Usal ko sa sarili ko. Nalaman ko na sa kanya pala ang inuupahan niyang pwesto ng milk tea. Nalaman ko din na may asawa na pala siya at isang anak. Sobra ang panghihinayang ko Papa Dudut. Dahil nga sa na love at first sight ako sa kanya at masasabi ko na mahal ko na nga yata siya. Pero yun nga, imposible nang maging kami dahil taken na siya. Nalungkot ako sa mga nalaman ko Papa Dudut pero kahit na ganoon ay hindi yun naging dahilan para ihinto ko na ang pakikipagkaibigan ko sa kanya. Madalas pa rin akong tumatambay sa harapan niya lalo na kapag out na kami at halos doon ako tumira hanggang magsara siya ng 7 PM ay nandun pa rin ako. Makita ko lang siya at makausap ay masaya na ako. Hanggang minsan ay may ibang tao sa tindahan niya ng milk tea at tinanong ko kung nasaan nga ba si Macy. Pamangkin daw siya ni Macy. May problema lang daw ng konti kaya siya muna ang tumao. Nagsimula ako magtanong-tanong about Macy Papa Dudut. Nalaman ko na matagal na silang nagkakalabuan ng asawa ni Macy. Madalas na away-bati daw ang mag-asawa at madalas din na nagkakahiwalay ang dalawa pero hinahabol pa rin ni Macy ang lalaki. Yun ay alang-alang sa anak nila. Babaero daw kasi ang asawa ni Macy. Naawa nga daw siya sa tita Macy niya dahil nagtsatsaga sa ganong klase ng lalaki. Makaama lang daw kasi ang anak nila kaya pinipilit pa rin na ayusin ni Macy ang pamilya nila. Kahit pa paulit-ulit na ang ginagawang pambababae ng asawa nito. Naawa daw si Macy sa anak nila kung sakaling tuluyang magkahiwalay silang mag-asawa. Dahil dito ay mas lalo akong naawa kay Macy Papa Dudut. 1 week nang hindi tumao si Macy sa tindahan kaya naman nang pumasok siya kaagad ay agad ko siyang kinumusta kung okay lang siya. Alam mo Macy, nag-iba yung timpla ng milk tea nung nawala ka dito. Mas matamis at masarap kapag ikaw ang nagtitimpla. Buti naman at nagkita na rin tayo. Sabay ngiti ko sa kanya. Nagbabaka sakali akong umiti siya dahil sa biro ko Papa Dudut pero naging seryoso lang lalo ang mukha niya. Halata na malungkot siya kaya pilit ko siyang pinasaya. Pero imbes na ngumiti ay bigla pa siyang naiyak. Ang sabi niya ay buti pa daw ako at nag-i-effort na mapasaya siya. Magsasara na siya noon pero ang sabi niya ay parang ayaw pa niyang umuwi dahil malungkot daw sa bahay nila. Ang sabi ko naman ay sumama muna siya sa boarding house ko. Malapit lang naman ka ako dito yon sa milk tea house. 3 lang kami sa boarding house, ang isa ay panggabi. Ang isa ay umuwi sa kanila pansamantala kaya kako wala akong kasama ngayon sa bahay. Pumayag naman siya kaagad at nagsuggest pa siya na bumili muna kami ng mga pagkain para daw mag food trip kami. Pagdating sa bahay ay kumain kami ng kumain. Tinanong niya ako kung umiinom daw ba ako. Sabi ko naman ay hindi. Ang sabi niya ay gusto niyang uminom pero hindi ko siya pinayagang uminom at pinayuhan ko siya na hindi sagot sa problema ang alak. At sana kako ay harapin niya ang problema niya at huwag niyang tatakasan. Kung ayaw ng asawa niya, huwag niyang ipagsiksikan ang sarili niya dito. Macy, hindi naman sa hinihiling ko na magkahiwalay kayong dalawa ng asawa mo pero
Mas madami pang iba dyan na mas deserving sa pagmamahal mo. At kung anak mo ang inaalala mo, maniwala ka. Sa awa ng Diyos, naniniwala ako na unti-unti din niyang matatanggap yon. Nasa paggabay at pagmamahal lang yon ng mga magulang. Mahabang pagpapayo ko sa kanya. Naiyak siya at nag-open na rin siya sa akin. Umiyak pa siya ng umiyak at napayakap pa nga siya. Mahal na mahal ko si Macy, Papa Dudut, kaya sa simpleng pagyakap niya sa akin ay sobrang kuryente na ang dumaloy sa katawan ko na parabang ikakamatay ko agad-agad. Hindi na ako nakapagpigil kaya naman nang kumala siya sa akin, kahit umiiyak pa siya ay hinalikan ko siya sa mga labi niya. Kakaibang kiliti ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. Masarap ang lasa ng laway niya. Singtamis ng milk tea na timpla niya. Masarap ding hawakan at halikan ng maputi at makinis niyang balat. Nang gabing yon, Papa Dudut, ay may nangyari sa aming dalawa. Humingi kaagad ako ng sorry pagkatapos noon. Ang sabi ko ay hindi ko intensyon na samantalahin siya, lalo ngayon na may problema siya. Inamin ko na ang lahat sa kanya, Papa Dudut, na love at first sight ako sa kanya, na mahal ko na siya noon pa lamang una ko siyang makita. Ang sabi ko ay bigyan niya ako ng pagkakataon para sana patunayan yon sa kanya at subukan namin para makalimutan niya si Philip, ang asawa niya. Sabi niya ay oo, susubukan niya sa pamamagitan ko. Pero hindi daw ibig sabihin na sa pagpayag niya ay mahal na rin daw niya ako. Dahil hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Philip, ang asawa niya. Pero kahit na ganoon ay nagkasundo kami na maging kami at sinagot niya ako. Mula noon, Papa Dudut, lahat ng alam kong paraan para maiparamdam sa kanya na mahal ko siya ay ginawa ko na. Nandyang pinapadalhan ko siya ng pagkain sa umaga, tanghalian, merienda, kahit gabi bago siya umuwi ay sinisigurado ko na nakakain na siya. Palagi ko rin siyang pinapasaya sa mga simpleng joke. Nireregaluhan ko siya ng kung ano-ano. Kahit na simple at mura, basta napapasaya ko siya. Binibilhan ko din siya ng mga damit, mga bagay na alam kong hilig niya at mga alahas na silver. Mahal na mahal ko si Macy, Papa Dudut. Sa kanya ko nakita ang isang babaeng pinapangarap ko. Ang babae sa aking pantasya ay nakita ko sa katauhan ni Macy. Yun nga lang ay kasal na ito at may isang anak na. Pero kahit na ganon, Papa Dudut, ay hindi yun nakasagabal para lalo ko siyang mahalin. Naging lihim ang relasyon namin dahil sa sitwasyon niya. Masaya kami sa tuwing magkasama kaming dalawa at kapag may pagkakataon ay lumalayo kami para mamasyal, para walang ibang makakilala sa kanya. Minsan tinatanong ko siya kung natutunan na ba niya akong mahalin, kasi nga mahal na mahal ko na siya. At habang tumatagal ay mas lalo pang lumalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Sabi niya ay mahal din daw niya ako. Nagpapasalamat nga daw siya sa akin dahil kahit na gano'n ang sitwasyon niya ay tinanggap ko siya at minahal ko. Napakasaya ko, Papa Dudut, na unti-unti na raw siyang nakakalimot kay Philip dahil sa akin. Sa katunayan ay sobrang proud ako kapag nagde-date kami ni Macy kasi nga napakaganda niya. Isinama ko din si Macy sa probinsya namin at ipinakilala sa aking mga magulang at mga kapatid, mga tiyuhin at tiyahin, mga pinsan at madami nga nagsasabi na pakasalan ko na raw at baka mauntog pa daw si Macy at makawala pa. Natatawa na lang kami syempre. Hindi kasi nila alam ang sitwasyon namin ni Macy. Hanggang sa umabot na kami ng 2 taon na masaya kahit na lihim ang aming relasyon. Lihim pero nairaraos at masaya. Hanggang isang araw, naka-duty ako ay nakita ko ang asawa ni Macy sa tindahan niya. Tinitigan ko silang dalawa.
Parang aligaga si Macy at panayang sulyap sa akin. Naiilang siguro siya dahil nandun lang ako at nakatingin sa kanila ng asawa niyang si Philip. At dahil nga sa magkatapat lang ang aming trabaho, bantay namin halos lahat ng kilos namin. Hindi naman nagtagal ang asawa nito at maya-maya pa ay humalik ito sa labi ni Macy at nagpaalam na aalis na. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na sobra ako ng lambot noon. Ano kaya ang ibig sabihin ng halik na yon? Nagkabalikan na ba silang dalawa? Ang sama ng tingin ko sa kanya pero hindi niya ako halos matignan. Pagka-out ko sa trabaho, sa sobrang sama ng loob sa kanya ay hindi na ako dumaan sa kanya at umuwi na ako kaagad. Malapit lang din doon ang bahay ko. Inaasahan ko na napupuntahan niya ako sa bahay pagka-out niya ng 7 p.m. Noon ay niyakap niya ako kaagad pagkakita niya sa akin. Umiyak siya at nagpaliwanag. Nick, bumalik na si Philip sa buhay namin ng anak ko. Para daw magpakatatay sa anak namin at para ayusin ang pamilya namin. Naiiyak na sabi ni Macy noon. At ano? Naging masaya ka na? Hindi. Hindi tulad ng sinasabi mo ang nararamdaman ko, Nick. Hindi ako masaya na nagpakita at nagparamdam siya sa amin. At sinabi ko yun kay Philip pero ano? Ayon pa kay Macy ay lumabas daw ang anak nila at umiiyak sa harapan nilang dalawa. Nakiusap daw ang bata na sana itanggapin daw muli ang kanyang ama para mabuong muli ang pamilya nila. Naawa siya sa anak niya kaya napa-oo ito. Pero huwag daw ako mag-alala dahil nagkabalikan man sila. Oo, tinanggap niya ang asawa niya sa bahay at sa pamilya nila. Pero hindi naman daw sa puso niya. May mga limitations pa rin daw siya dito. At sa ngayon nga ay sinusuyo siya ng maigi ng asawa niya. Ikaw, Nick, ang mas mahal ko kesa sa asawa ko. Kaya wag mo sanang isipin na niloloko kita. Pakikisamahan ko lang siya dahil sa anak namin. Seryosong sabi ni Macy sa akin matapos nga noon ay niyakap pa niya ako ng mahigpit. Niyakap ko din siya at nangako kaming hindi bibitaw sa aming pagmamahalan. Pero mula noon ay dumalang na ang oras at panahon na nagkakasama kami. Halos araw-araw kasi siyang sinusundo ng asawa niya pagka-out niya sa trabaho. Madalas din siyang sinasamahan itong tumao sa may tindahan. Sobrang sakit sa akin na makita ko na ang taong mahal ko ay hiram ko lamang. At araw-araw nilang pinamumukha sa akin yon. Lalo pa at nakikita ko silang sweet sa tindahan. Halos nawawala na kami ng time sa bawat isa kasi nga bawal mag-text, bawal mag-chat at mas lalong bawal ang tumawag. Kailangan ko lang maghintay kung kailan ako maaalala ni Macy na kontakin. Napakasakit, Papa Dudut. Pero okay lang sa akin kasi mahal na mahal ko na siya. Para akong nanlilimos palagi ng kaunting oras at pagmamahal niya. Sobrang napakasakit para sa akin pero wala akong magawa. Hanggang isang araw ay kinausap ako ni Macy na ihinto na raw namin ang aming relasyon. Dahil mali yon. Ang sabi ko, akala ko ba mas mahal mo ko kaysa sa asawa mo? Dahil dito ay hindi ako pumayag, Papa Dudut. Napakalaki ng sakripisyo ko sa aming relasyon at hindi ako basta-basta papayag na humiwalay siya sa akin. Halos lahat ng gusto niya ay sinunod ko tapos ngayon ay ibabasura lang niya ako dahil sa Philip na yon. Pero ang sabi ni Macy ay wala daw akong magagawa dahil legal silang mag-asawa ni Philip. Pinagpilitan ko sa kanya na nangako siya na mas mahal niya ako kay Philip. Pero bakit ngayon ay gusto na niya akong iwanan. Ginagawa lang daw niya ang alam niyang mas tama, sagot niya. Humingi siya ng sorry habang umiiyak at nagpapasalamat dahil minahal ko siya at tinanggap kahit na ganon ang aming sitwasyon.
Mahal na mahal ko si Macy, Papa Dudut. Kaya parang hindi ko matanggap ang kabiguan ko sa kanya na mga panahon na yon. Ang sabi ko ay hindi ako papayag na basta na lamang niya akong iwanan ng ganon. Nakagawa pa ako ng mali nang binantaan ko siyang sasabihin sa asawa niya ang aming relasyon. Lalo na kapag iniwan niya ako. Lumuhod siya sa akin na palayain ko na siya at hayaan ko na siya. Umiyak siya at nagmamakaawa sa akin na wag ko na silang guluhin pa. Pero naging matigas ako. Lahat halos ng pagmamahal ko ay ibinigay ko na kay Macy. Para na akong baliw ng mga panahon na yon. Obsessed na ako sa pagmamahal ko sa kanya. Walang nagawa si Macy dahil tinakot ko siya, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay halos nagdadahilan palagi si Macy sa akin sa tuwing gusto kong magkita kami. May mga pagkakataong pinipilit ko siyang makipagkita sa akin at kapag hindi siya pumapayag ay tinatakot ko siya na ako ang pupunta sa bahay nila. Kaya wala siyang magawa. Hindi ko na rin maramdaman ang dating si Macy. Napakalamig na niya sa akin. Sa tuwing nagtatali kami ay umiiyak na siya pagkatapos namin. Para bang nandidiri na siya sa ginagawa namin. Naawa ko sa kanya, Papa Dudut, pero ayoko mawala siya sa akin ng tuluyan. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga panahon na yon. Gusto ko nang pakawalan si Macy, ang babaeng pinakamamahal ko, dahil yon ang gusto niya. Pero sa tuwing maiisip ko pa lang na mawawala si Macy sa piling ko, ay mukhang hindi ko yon kakayanin. Kahit na anong lambing at pagmamahal ang ipakita ko kay Macy ay wala na. Nagbago na siya. Pero hinayaan ko lang dahil naiintindihan ko naman siya. Hiniram ko lang siya panandalian. Pero ngayong kailangan ko na siyang ibalik sa totoong may-ari sa kanya, ay hindi ko magawang ibalik siya ng buo, lalo na ng puso ko. Hanggang isang araw ay hindi nag-open ang shop niya. Hanggang naging 3 araw na ay sarado pa rin yon. Kaya naman nagtanong na ako sa katabi nitong tindahan. Ang balita daw nila ay lumipat na raw ito ng pwesto sa mas malayo. Talagang nanlumo ako at lalo akong nalungkot, Papa Dudut. Lahat ng depression at frustrations ko, Papa Dudut, ay dinaan ko na lamang sa pag-iinom. Lango na ako sa alak nang napadaan ako sa nagtitinda ng balot na malapit sa amin. Si Kaamboy. Pinaupo niya ako sa pwesto niya. Ano bang nangyayari sa'yo, bata ka? Hindi ka naman nagiinom dati, Nick eh. Bakit parang bigla-bigla naman yung paglalasing mo? Tanong sa akin ni Kaamboy. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak at mag-open sa kanya. Walang labis, walang kulang, ay naikwento ko sa kanya ang tungkol sa amin ni Macy. Parang ama ko na si Kaamboy, Papa Dudut. Pinayuhan niya ako na palayain ko na si Macy. Masakit sa una pero kaya ko daw yon. Hindi lang daw si Macy ang magpapabagsak sa akin. Nabuhay nga daw ako ng ilang taon na wala si Macy at kakayanin ko daw muling bumangon nang wala si Macy. Hindi daw si Macy ang tipo ng babaeng iiyakan at pag-aaksayahan ng luha at panahon para magdusa. Bumangon daw ako at kalimutan ko na si Macy at sa gwapo ko daw na ito ay mas makakakilala pa ako ng masigit pa kay Macy. Natauhan ako noon, Papa Dudut, at pinanghawakan ko ang mga payo sa akin ni Kaamboy. Kinabukasan, pagkagising ko, ay ipinangako ko sa sarili ko na magiging ibang Nick na ako. Ibabaong ko na sa limot si Macy. Binara ko na lahat ng mga contacts ko kay Macy at nakablock na rin siya sa Facebook. Lahat ng mga alaala ko kay Macy ay tinapon ko na. Wala akong tinira ni isang alaala na makakapagpaalala sa akin kay Macy. Nagpalipat din ako sa agency ko sa branch na pagjujutihan. Sa pagtagal ay unti-unti na rin nakapag-move on ako.
Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at pinilit kong kayanin kahit na wala pa siya. Tuluyan na nga kaming nawala ng communication. Pero kung kailan medyo maluwag na sa akin ang lahat, nagulat ako isang araw na tinawag ako ng aming landlady at may naghahanap daw sa akin. Laking gulat ko, Papa Dudut, dahil si Macy yun. Niyakap niya ako at kinumusta. Miss na raw niya ako at ang tagal daw niya akong hinanap. Pinuntahan pa daw niya si nanay ko para tanungin kung nasaan ako ngayon. Hindi rin naman alam ng mama ko kung saan ako nagtatrabaho ngayon, kaya naman pala noong nakaraang linggo ay pinilit na kinuha ng mama ko ang address ko. Yun pala ay dahil kay Macy. Macy, nakapag-move on na ako sa'yo. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Seryosong sabi ko. Nick, sorry. Sana tanggapin mo ko. Naghiwalay na kami ng tuluyan ni Philip. Umiiyak na sabi niya. Patawarin ko daw siya at kung maaari ay bigyan ko pa siya ng isang pagkakataon. Nung nawala daw ako na parang bula noon ay nalungkot siya at doon niya na-realize kung gaano niya ako kamahal at kung gaano kaimportante ang aming pagmamahalan. Ang sabi ko ay bakit bumalik pa siya kung kailan okay na ako. Pero nagmamakaawa si Macy na balikan ko siya, Papa Dudut. Ngayon naman ako ang nagmatigas. Sorry Macy, pero pinilit ko nang kalimutan ka at natanggap ko na sa sarili ko na hindi ikaw ang babaeng pinapangarap ko makasama at mahalin ko habang buhay. Seryosong sabi ko. Hinintay ko noon ang sasabihin niya, Papa Dudut, pero naging blanko at malungkot lang ang mukha niya, Papa Dudut. Pinamukha ko rin sa kanya na minahal ko siya ng higit sa buhay ko, na halos hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko noong mga panahong halos manlimos na lamang ako ng oras niya at pagmamahal. Pero sinayang lang niya. At ngayong muli siyang lalapit dahil binasura daw siyang muli ng taong minahal niya ay para sa ano pa? Na kapag nagkabalikan sila ay maiitsapwera na naman ako. Alam mo Macy, isa lang ang natutunan ko sa'yo. Mas kailangan ko palang mahalin muna ang sarili ko bago ako magmahal ng iba. Umiyak siya at nagsorry muna siya, Papa Dudut, bago siya tuluyang umalis. Pero kahit na ganoon ay alam ko na napaglamanan ko din ang sarili ko. Mahal ko pa rin siya, Papa Dudut. Gustong gusto ko pa rin sabihin sa kanya na oo, tayo na ulit. Gusto kong yakapin siya ng mahigpit at punasan ang mga luha niya at i-comfort muna siya, pero hindi ko yon ginawa. Hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin si Macy. Pero hindi sapat na dahilan yon para kawawain ko ang sarili ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala na akong balita sa kanya mula nang huli kaming magkita. Mag-iisang taon na rin yon. Pero hanggang ngayon ay naiisip ko pa rin siya. Sa buong buhay ko, sa kanya ko lang naramdaman ang ganong klase ng pagmamahal. Pero minsan talaga, hindi rin sapat na sabihin mong mahal mo ang isang tao dahil sa mas maraming kadahilanan at sitwasyon. Sana ay mapili ninyong basahin ang aking kwento sa inyong programa, Papa Dudut, para kapulutan ng aral ng marami. Marami pong salamat and more power sa inyong programa. Nakigamit lang po ako ng email ng kapatid ko para makapag-send sa inyo ng story. Nagmamahal ang inyong kaliham, SG Nick. Maraming salamat SG Nick sa pagbabahagi mo ng iyong love stories dito sa Papa Dudut Stories na exclusive lamang po na napakinggan sa YouTube account ni Papa Dudut. Sa mga kaibigan po natin, maaari po kayo magpadala ng inyong mga stories sa papadudutstories@gmail.com.
Nakakatuwang malaman na sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagmamahal mo sa kanya at panghihinayang mo sa kanya, ay nagawa mo pa rin, Nick, na paglabanan ang tukso. Tama ka, hindi ka magiging maligaya kung hindi mo matututunang mahalin muna ang sarili mo. Hindi sapat ang pagmamahal mo sa kanya para masabi mo na kailangan mong magsakripisyo, dahil hindi kayo pwedeng maging sa mata ng Diyos, sa mata ng tao at sa batas. Hanggang sa muli mga kaibigan, mga kaliham, ako po ang inyong si Papa Dudut, sa totoong kwento ng pag-ibig mo at buhay mo, dito sa Papa Dudut Stories. May nagmamahal sa'yo, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.